Mga sangkay, nagpapanik ngayon ang Amerika dahil po dito sa kumakalat na panibagong karamdaman sa ating mundo. Mula po mga sangkay, nag-umpisa po yung outbreak doon po sa isang cruise ship, no? Isang barko na ang mga sakay ay mga turista na gustong mamasyal mga sangkay. Ngayon, kumakalat po ito. At ngayon yung Amerika, tila baga nagpapanik sila ngayon. May tinatawag na po silang evacuation na kailangan gawin sa kanilang bansa dahil po dito. Pag-usapan po natin, anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po siya nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, welcome po sa Sangkay World Talks kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Okay? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito na, pag-usapan po natin. Kasi, ito, ayon po sa report, may bagong plano daw po para i-evacuate yung mga Amerikano mula po dito sa tinamaan na barko. Kasi may mga sakay po ito. Kung hindi pa ako nagkakamali, nasa 5 po na mga states ang posibleng tamaan nito sa Amerika kung makakauwi, no, yung mga sakay nito ng mga Amerikano. So madami-dami. New details on the exit plan to get the 17 Americans trapped on this luxury cruise ship back home. Pambihira, luxury pala ito mga sangkay. Pangmayaman pala itong barko, pambihira. Wala talagang pinipili, no? Mapamayaman o mahirap kapag ganito ng sitwasyon, tinatamaan pa rin eh. New details on the exit plan to get the 17 Americans trapped on this luxury cruise ship back home. Ilan? 17 or 70? 17. Ayan po, 17 Americans po. So, mayroon po silang plano ngayon mga sangkay, papaano po i-evacuate para makabalik po sa kanilang mga tahanan itong mga taong to. When the MV Hondias anchors off the coast of Tenerife this weekend, they'll be met by a team dispatched by the CDC before flying home on a repatriation flight arranged by the U.S. State Department. So, masyado po silang maingat ngayon mga sangkay kasi mayroon na pong dalawa na pumanaw dahil lamang po dito mga sangkay. Ganyan po ka-delikado yan. Kaya nga po, delikado kung matatamaan ka ng karamdaman ito mga sangkay kasi nga po wala pang malinaw kung ano po yung pwedeng gamot o pwedeng i-ano dito mga sangkay solution. Kaya ngayon, matindi ang pag-iingat ng mga Amerikano. They'll isolate in the National Quarantine Unit at Nebraska Medicine in Omaha, the same facility that housed people exposed to COVID in 2020 and Ebola in 2014. Okay, so ayan mga sangkay, dyan po sila dadalhin, no? Sa lugar na yan. Dyan po sila i-evacuate at hanggang siguro, obserbahan po yan ng matagal mga sangkay bago po sila i-release. No, and hopefully na hindi po malakas ang tama nito. On arrival, we'll receive an epidemiologic assessment, and at that point, the quarantine period will be determined. But at this point, we don't have a defined quarantine period. New Jersey now monitoring 2 people who never boarded the ship but were potentially exposed to an infected passenger during air travel. Okay, so maging sa New Jersey, may inoobserbahan, 2 mga sangkay. Ganyan pa naman ang nangyayari, no? Bago pumutok mga sangkay, papunta sa pandemic, pa isa-isa, padala-dalawa lang po yan. No, naalala nyo yung Pilipinas noon? Wala pa naman talaga noon eh. Nung pumutok yung pandemic, mga sangkay, naging epidemic po muna yun, nagkapasa-pasa, papunta sa South Korea, papunta sa Japan, mga sangkay from China. Bago po dumating sa Pilipinas, 0 pa, wala pa mga sangkay. Hindi nag-lockdown. May pumasok, 2 po yun mga sangkay. Doon nag-umpisa. Mula sa 2, saka lang po nag-lockdown, nagsara ang airport. Ang nangyari, dumami lang dumami hanggang sa daan. Ewan ko, daan-daan na po yun mga sangkay. So, kumbaga, takot na ngayon yung ibang mga bansa like America na maulit mga sangkay nangyari noong 2019 and 2020.
On the Canary Islands, there are fears even one case of the virus could keep the desperately needed tourists away. The ship is now hours away, and people here are angry. They're shouting things like, yes to tourism, no to the virus. Parang ayaw po nilang papasukin yung mga yung mga taga dyan sa kanila. Dahil po dyan. Meanwhile, authorities now paying close attention to that April 24th KLM flight from Johannesburg to Amsterdam, where one of the cruise passengers with the virus was removed before takeoff and later died. Kita nyo mga sangkay, pati yung passenger. Pa-take off na sana, pero tinanggal po siya mga sangkay. Bakit? Napag-alaman na mayroon pong tama. Dahil po dito sa karamdaman na ito, pambihira. The flight attendant from that flight who was hospitalized yesterday now testing negative, Ayun, nag-negative. along with 2 other passengers who developed symptoms. The virus is not that contagious that it easily jumps from person to person. But now a woman in Alicante, Spain, who also wasn't on the ship but was on that KLM flight, is showing symptoms consistent with a hantavirus infection. Naku, ayun na. Para nag-uumpisa ng kumalat, no? Her test results expected this weekend. Danielle is there live in the Canary Islands for us tonight. And Danielle, you have more details on how, once that cruise ship is there, the people on board will be moved to land? Yeah, that's right, Tom. Spanish authorities saying small boats will ferry 5 passengers at a time, bring them back to the port where they'll be isolated from the rest of the public, taken straight to the airport where they'll board their repatriation flights. Local officials say they hope to evacuate everybody within 24 to 48 hours. So, ayan mga sangkay, no? Maging si Donald Trump, nagsalita na po, mga sangkay, tungkol po dito. Eto. President Trump has been briefed on the deadly hantavirus outbreak on the luxury cruise ship. This comes as 5 states here in the U.S. have 5 states nga po talaga no sa US ngayon ang delikado. begun contact tracing for passengers who left the ship before the first reported case. Jeff Paul joining us live with the very latest details. Good morning, Jeff. Okay, so yan po ang nangyayari ngayon sa US, mga sangkay. Marami na nga po nagpapanik. Kasi syempre, delikado rin talaga kapag dumami ang tatamaan nito. At kapag nag-spread na po yan, ang hirap na po niyang pahintuin, mga sangkay. Ganyan ang nangyari noong 2019 to 2020. Nag-umpisa sa isa-isa. Diba? Hanggang sa dumami. Kaya ngayon masyadong maingat po, mga sangkay, ang Amerika. No? Tila nagpapanik po sila. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.